Ito pong Meta page o Facebook page na ito ay hindi naman po halatado na pro-China at hindi rin po halatado na binubulan niya ang mga Pilipino. Ang sabi niya mga kaistorya, tingnan nyo ha, mas mabuti pa daw po yung debt trap ng China kaysa sa infrastructures ng Amerika. Ganun ba? Kaya ba nagsisipag-collapse ang mga infrastructure projects ng China mismong doon pa sa mainland China? At dito nga po sa Thailand, nag-collapse yung 33-story buildings na ginawa ng China-backed company dahil gumamit ng mga substandard na materyales at yung kanilang mga tao ay hindi binabayaran ng sapat. Diyan ka ba? Believe sa infrastructure na yan ng China? Basta gawang China, tinatawag po na sinlambot ng tokwa. Yan po yung tinatawag na tofu dregs at kawaawa yung mga tao doon. Mga kaistorya, yung mga natabunan, nakarinig pa nga yung mga rescuers po ng mahinang tawag ng tulong. Siguro mahinang-mahina na yung tao natatabunan pero nakarinig ng mga kaluskusda at ingay ng mga tao humihingi ng tulong. Iparinig ko nga sa inyo saglit. Bạc lũng ơi, bạc lũng ta con, bạc lũng. Sa China, kapag pinautang ka ng mga infrastructures, pautang yan, di naman libre yan eh. Out of mahigit 100 build ng nakarang administrasyon, nasa 12 lang daw po yata umano ang natupad ng China. Bilib na bilib sila dyan, mga kaistorya. Gusto tayong mabaon sa utang sa China. Eh pag nabaon ka na sa utang ng China, makukontrol ka niya. Pati yung sistemang politika, di pa nga tayo baon sa utang sa China, pinakikialaman na tayo ng China. At ito pa, dagdag na balita, mga kaistorya. Abay, tinanggalan na po ng security group si Vice President Inday Sara Duterte. As in yan pong security group na yan na dineactivate ha, talagang tinanggal na, inalis na, ay kinabibilangan po yan ng mga sundalo. Ay di ba't nung mga nakaraan ay mga pulis naman ang tinanggal, ngayon mga sundalo naman, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na ihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayong mag-subscribe. Mag-umpisa tayo, i-display ko dyan sa gilid ko ang atin pong mga references. Eto ha, itong sa China na mga infrastructure, yan sa Thailand, dyan ka ba believe? Why was this the only high-rise in Bangkok to topple after the quake? Ang daming mas matataas na buildings doon, mga skyscrapers sa Thailand, umaabot pa nga ng 70-story buildings. Bakit itong ginagawa pa lamang na 33-story building nag-collapse? At kaisa-isang nag-collapse sa mga nagsisipagtaas ang building, mas mababa pa nga siya. Kung tutuusin, si The New York Times ito ha, workers said poor quality materials were used during construction by a Chinese developer as it sought to cut costs. Investigators also say they found substandard steel bars in the rubble. Nako, pinuntahan ng mga eksperto at mga investigador yung guho. May na-interview, taong nagtatrabaho doon. Gumamit daw po yung developer na Chinese developer, mga kaistorya, ng mga materialis na mahihinang klase. At nakita pa doon ng mga investigador, gumamit pa yung developer na yun ng mga bakal na substandard. Tuloy po natin. But interviews with workers who had been on the site, together with early official findings, highlighted potential problems with construction design and quality, pati yung design, pati yung quality ng istruktura. Dahil gumamit ng mga substandard, kine-question, questionable. At the center of the scrutiny is China Railway Tent Engineering Group, a Chinese state-owned company. Kita din yun. Hindi lang basta China-backed company, kung hindi isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno ng China. State-owned eh. With about a dozen other projects in Thailand in whose contractors tried to remove documents from the site after the disaster. Behind the Chinese company is its parent, China Railway Group, a Chinese infrastructure giant with soaring debt
a hunger for new projects and subsidiaries facing accusations of weak safety in several countries. Kita ninyo, talagang may record na pala ng mahihinang projects ito, mga kaistorya. Oh, baon ba nga umano sa utang? Ay naka po, workers in Bangkok told the New York Times that China Railway Tank, which was part of a consortium constructing the building under paid contractors who turned to lower quality materials and used columns narrower than usual. Ang ugat po ng tofu dregs, yung mga infrastructures na itinuturing na sinlambot ng tokwa sa China, ang ugat niyan korupsyon. Bakit? Papaano nila nagagawa yun? Tinitipid ang mga materialis, tinitipid din ang bayad sa mga tao. Siyempre, corruption eh. Thai officials testing twisted metal from the ruins said they found substandard steel bars made by a Thai factory with Chinese owners. Kita ninyo, may kumpanya doon sa China, sa Thailand na gumagawa ng bakal. Ang may-ari ng kumpanya na yun, Chinese. Malalambot yung mga bakal. That the authorities had shut down in December. Kita ninyo, December pa pinasara. Ay anong buwan na ngayon? Diba? Eto pa. 4 Chinese men tried to remove documents from Bangkok collapse site. Kita ninyo. Sinusubukan pa ng China na makaiwas sa issue, makaligtas. Nag-utos ng 4 na tao. Yung mga dokumento, tanggalin ninyo dyan. Nahuli ng mga otoridad. Kita ninyo. Police in Thailand detained 4 Chinese nationals on Sunday for unlawfully entering the site of an under-construction building that collapsed after a powerful earthquake in Chatuchak district last week. The police said these men were trying to retrieve documents from the building site. Yung mga ebidensya siguro ng mga kabulastugan nila, sinusubukan nilang ipuslit para walang makitang ebidensya ang mga autoridad. Ang problema, nahuli. Ayun, buti nga sa inyo. Police Major General Nupasin Pulswat, Deputy Commissioner of the Metropolitan Police Bureau, said the 4 Chinese nationals were apprehended for illegally removing 32 files of documents from the rear of the collapsed State Audit Office building without permission, according to a report by the National Thailand. After the powerful quake, the Bangkok governor declared the area of the building collapse a disaster zone, thereby designating it as a restricted area. Siyempre, disaster zone na, dineklara ng mga autoridad na restricted area. Ibig sabihin, kung wala kang pahintulot, hindi ka pwedeng pumasok dun. Pumuslit nga papasok dun itong 4 na Chinese national na ito. Mga kabulastugan talaga ng China, oo. However, the police said that on Saturday, they received information about some individuals removing documents from the site. Yari kayo. Despite Bangkok's skyline being filled with high-rise buildings under construction, ito na nga yung sinasabi ko ang dami-dami namang mga high-rise buildings doon. May mga kasabayan pa itong gumuho na ito na mga ginagawa din, mga nagsisipagtaasan din. Bakit ito lang ang gumuho? Itong gawa na ito ng China. China pa more. Sige, believe kayo sa China. Expert, no other project suffered similar destruction. Sila nga lang yung gumuho, yung kaisa-isang yun. Expert and officials are now questioning the structural integrity of the collapsed building, which belonged to Thailand's State Audit Office and had been under reconstruction for 3 years at a reported cost of over 2 billion baht or 45 million. Sayang pera. Pinagagawa din ng gobyerno ng Thailand. Tapos gobyerno din ng China ang gumawa. Ayun. Bagsak. Ito na, punta tayo dito sa mga security personnels, security group na kinabibilangan ng mga sundalo na dineactivate na po ng AFP mismo para kay VP Sara. Wala na. Basahin ko muna ha. The Vice President's Security and Protection Group has been deactivated by the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Nako, marami na namang magagalit kay General Brawner nito, sigurado. Ay sigurado yun.
The deactivation comes after several members of the group were relieved over their alleged involvement in the transfer of office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez last year. Ganon. Yun, dahil pala dun sa investigasyon na nangyayari. Earlier, the 75 police officers assigned to Vice President Sara Duterte under the VPSPG were placed after she mentioned during a press briefing last November that she had ordered an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez should anything happen to her. Yung sinasabi niya kung may inutusan na raw siya na kung sakaling may mangyari masama sa kanya o mamatay siya, ay tudasin umano ito sina PBBM, si FL at saka si Speaker. Dahil dun, tinanggalan. Ayun. A source in the AFP showed the Manila Times a document containing General Order 196 which was issued on February 10. Another senior AFP official, speaking on the condition of anonymity, verified the legitimacy of the order, saying that the changes in security structure were approved at the highest levels. Ganun. Ay, aprobado naman daw sa taas. And are part of a broader alignment within the AFP security apparatus. The AFP has yet to issue a statement explaining the rationale for the reorganization. And speaking of VP Sara, alam niyo ba ito lang? Masabi ko lang kasi ito naman ay totoo. Ngayong pagpunta-punta ni VP Sara sa The Hague, Netherlands, mga kaistorya, natural may kasama yung security staff. Ilan yun? Kung ilan yun, natural may plane ticket yun. Back and forth yan, of course. Mga kaistorya. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong. Baka naman wala siyang kasama. Pero siyempre, Vice President yan. Sa pagkakaalam ko, hindi pwedeng walang kasamang security staff yan. O yung plane ticket nila. And then kung ilang araw silang mag-i-stay doon, yung tutuluyan nun. Yung pagkain nun. Kanino kukunin yun? Sino nagbabayad doon? Galing po yan sa bulsa ng taong bayan. Kung hindi ako nagkakamali, mali ba na lamang kung gastusan mismo ni VP Sara galing sa kanyang bulsa. Yan po mga kaistorya ang atin pong maihahatid na impormasyon ngayon. Patalasta sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay, mura na hollow blocks dyan po sa bandang Kabanggan, sa bandang Iba at sa Butulan, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Mura talaga dyan. Nag-aagawan po dyan ang mga customers at nagkakaubusan dyan. Ang totoo, gagawin pa nga lang binabayaran na. Paunahan po kasi. Sabihin lamang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador, may naghihintay sa inyong discount, malaki ang matitipid po ninyo. Screenshot nyo na ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Ang kanilang lokasyon ay Alumpaitan Road, Project 4, Barangay Baton Lapok, Butulan, Zambales. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihatid sa inyo ng inyong kaistorya. Kasama po ang ating mga opinion, kritisismo, komentaryo, pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, maaari kayong mag-subscribe. Ikaliligaya ko po yun at pakipindutin na rin po ang notification bell. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Ako'y nakabunot ngayon, hindi nakasumbero. Nagmumotor kasi ako. Ang sarap ko yung magmotor. Parang ang laya-laya mo. Ang sarap-sarap ng sariwang hangin na masasagap mo. Payapang-payapa ka. Tapos yung mga bagong tanawin na makikita mo, ang sarap sa pakiramdam. Yan po ang contentment na nararamdaman ng isang rider. Salamat po.